Po, magandang hapon po sa lahat. Naiba po yung boses ko ngayon dahil sa masarap kasi ang malamig. Masarap kasi ang malamig kasi isang buwan na ako hindi hindi nakapag-inom ng malamig. Pero isang beses, uminom ako, one month na naman ang suffering. So, munti ko na nalimutan ng sarap ng lamig. Ayan, hello mic test. Hello mic, ayan. So nagtry ako kung parang masarap yung malamig, isang beses lang. Kasi isang buwan ako hindi naglamig, lagi na lang hot water yung iniinom ko. So nag-crave ako ng tubig naman na malamig. So ito ngayon, mga 1 month, mga 3 weeks ang suffering ko. Kaya sabihin ko ulit, ayoko na. Pero pag mga okay na, so ganun talaga, di ba? Parang walang disiplina ang buhay. Yeah, kaya papasensyahan niyo na po ang boses ko ngayon. Parang parang umiiyak na parang tumatahol. Ayun na yun. Kaya buksan po natin ating mga Bible. Titus chapter 2, verse 10 hanggang verse 13 po. Titus chapter 2, ito po ang bagong series po natin. Ang Book of Titus. Ito ay may 3 chapter po lamang. Po, Titus chapter 1, chapter 2, verse 10 hanggang verse 13. Hilihan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo, pagbigay galang po sa salitaan ng Diyos. So ito ang basahin ko, ang pinaka-verse 10, dahil ito po ang pinaka-key verse sa Book of Titus. Sabayan niyo po ako tuwing makalawa, ito ay may 4 na verses lamang. Titus chapter 2, verse 10. Ni huwag manggugupit, kundi magpakita ng lubos na tunay na katapatan, upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nagpakita ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao at nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa ay dapat ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal na kasalukuyang panahon. Verse 13, sabay po tayo. Habang inihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin ng Spirit. Dakilang Diyos, sa hapong ito kami, Panginoon, ay napapasalamat. Mayroon po kami kalayaan, Panginoon, upang pag-aralan ng salita mo at patuloy po kami, Panginoon, tinuturuan po nito. Mga bagay, Panginoon, na dapat po naming gawin bilang iglesia, bilang church. Nandito po kami, Panginoon, sa church, mga mananampalataya, at kayo, Panginoon, ay may layunin upang ang aming buhay, Panginoon, ay maging liwanag sa mundong madilim dahil, Panginoon, sa kasalanan. We pray, Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at ang book na ito, ang Book of Titus, ay magiging pagpapala po sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Maaari na po kayo makaupo. Naranasan niyo na bang magtanim? Siguro iba sa atin ay mahilig magtanim. Na kahit anong tanim. Okay? Pwedeng buto ng mangga. Pwedeng nagtanim ka ng halaman. Pwedeng mga gulay. So kapag nagtanim ka ng something, so kailangan mo itong alagaan ng mabuti. Ibig sabihin ng pag-alaga, kasama dito ang pagdidilig. Tingnan mo lang mabuti kung naarawan. At kung minsan ay kung kailangan niya ng fertilizer, mas pinipili natin yung organic fertilizer. Ito po ay dumi ng hayop, ito ay dumi ng manok, chicken dung. Yan po ay organic fertilizer. At ang pagtatanim po ay hindi biro. Ang pagsasaka ay hindi madali. Ako ay lumaki sa buhay na ganyan sa province namin. Kaya sabi ko, kailangan ko mag-aral. Kasi kung hindi ang buhay namin, ang makakapatid ay lahat na lang ganito. Puro blessing dahil sa time na yan ay naligtas po ako. Na-train po kami sa kanyang trabaho. Ay masabi ko na hindi madali. Nandun yung pagod, nandun yung tiyaga, at nandun yung paghihintay sa mga tinatanim mo. At kapag nakita mo na nang magsasaka, ang bunga ng kanyang anin, ng kanyang pinaghirapan, ay parang nakakawalan ng pagod dahil naka-harvest na. So pero alam niyo po, kapag magtanim ka ng pinya, ang bunga nito ay pinya. Hindi mo ina-expect yung ibang bunga. Kapag nagtanim ka ng saging sa backyard mo, saging ang ina-expect mo. Siguro mga 8 months.
Ang pineapple, mga 1 year. So, in-expect mo na after 1 year, o mga ilang months, maka-harvest ka ng bunga na in-expect mo na bunga sa tanim mo. Alam niyo ba na may mga magsasaka na sobrang dismaya sila? Dahil mayroon po silang mga pananim, pero kung tingnan, ay napakaganda. Kung tingnan mo ay napaka-healthy. Pero sa loob ay walang laman. Ano to? Ito po, rice. Isa po sa mga discouragement ng mga farmers sa province ay ang pagtatanim ng rice. Alam mo kung bakit? Ang rice po kasi ang daming enemies, ang daming pest upang ang rice ay hindi po tumubo ng malusog. At kung minsan ay tingnan mo malusog, pero pag tinanggal mo na, so walang laman. Alam niyo yung tawag na husk or balat na lamang. Walang grain, walang wet, walang bigas sa loob. Parang ganon. So nakakadismaya. Sobrang laki ang gastos mo dito, pero unproductive grains. Dahil po sa mga pest na nagiging unproductive sila. Mga kapatid, may tendency sa atin na parang tingnan tayo ay okay spiritually. Pero sa loob ng ating puso ay hindi nagbubunga ang salita ng Panginoon. Hindi po nagbubunga ang doctrine sa ating puso. Dahil po mayroon din po tayong kaaway. Ang diablo ay nais din po niya na hindi tayo makapamunga. Hindi po tayo mamuhay ng godly sa mundong ito. At may posibilidad na tayo ay parang ganito din tingnan. Parang healthy tingnan. Pero wala naman talaga tayong bunga. Pero kapag tama, dahil naturuan tayo ng tamang doktrina, dapat ang buhay natin ay may bunga po ito. May bunga na buhay na makadiyos. Kaya po, sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay ito. Mahalaga ang tamang doktrina sa iglesia. Sapagkat ang wastong doktrina ay nagbubunga ng buhay na makadiyos. Sound doctrine is essential because it produces godly life. Napakahalaga ang tamang doktrina sa iglesia. Dahil kapag hindi po tamang doktrina, kapag hindi po wastong doktrina ang ating natutunan po dito sa church, ay maaring hindi tama ang bunga. Maaring hindi ka makapamuhay ng godly living. Ipinakita po dito sa aklat na ito na ang tamang aral na natanggap po natin ay magbunga ito ng tamang pamumuhay. Hindi sapat na mukhang Kristiyano lamang tayo sa panglabas. Dapat may bunga sa loob ng ating puso at makita ito sa ating pamumuhay. Itinuturo po sa aklat ng ito, ang Titus, na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi lamang theoretical. Hindi lamang knowledge. Hindi lamang ideas. Marami tayo sa ating mga isipan. Dapat itong makikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Totoo, ang tamang doktrina. Dahil kung tama ang doktrina ng isang Kristiyano o sa iglesia, makikita ito sa ating mga kilos at mga gawa. At ang mabuting pamumuhay sa isang Kristiyano ay nagpapatunay na lubos nating naunawaan ang wastong doktrina itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos, ang Biblia. So madaling salita, ang aklat na ito, ang Book of Titus, ay nagtuturo sa atin ng tamang doktrina na ating natanggap ay humantong sa tamang pamumuhay. Ito po ang ating paksa. Sound doctrine produces godly living. Mahalaga, hindi ko na-edit yung Tagalog, Pero wastong doktrina ay nagbubunga ng buhay na makadiyos. Ang tamang doktrina ay nagbubunga ng buhay na makadiyos. Ibig sabihin, pwedeng tama ang doktrina mo. Pwedeng tama ang itinuturo sa atin, pero wala tayong application sa salita ng Diyos. And the book of Titus po is one of Paul's pastoral epistle, along with 1 and 2 Timothy. It was likely written around AD 63 to 65 after Paul na iniwanan po niya si Titus
doon po sa lugar, sa island ng Crete. So, ito po ang lugar. Ito po ay nasa map at makita po natin na ito ang island na malaki sa Greece. Yan po ang Crete. So, nandun po yung church. So, dyan po pumunta si Apostle Paul, kasama si Titus, at iniwanan po niya dyan si Titus. Bakit iniwanan? May purpose. May dahilan at may kailangang gawin po si Titus po sa church ng Crete, sa lugar ng Crete. Isa pong island po yan. Dahil po, yan po ay well known po sila sa moral corruption, idolatry. At sabi po ng isang kanilang tinatawag na propeta o kilalang pilosopiya na si Epidemus sa verse 12, at Titus 1 verse 12. Anong klase ang mga tao na nandun sa Crete? Sinabi ng isa sa kanila, na isang propeta mismo, sa verse 12, Titus 1 verse 12, ayan po. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, hindi propeta ng Diyos, propeta nila na si Epidemus, na ibig sabihin kilala po siya sa lugar na yon. At ito ay yung sinabi po ni Epidemus ay kinote po ni Apostol Pablo na ang mga taga-Krita ay laging sinungaling, masasamang hayop, mga butagang matatakaw. Yan po ang sabi ni Epidemus na kinote po ni Apostol Paul sa sulat po niya ni Titus. So si Epidemus ay hindi po siya propeta ng Diyos, kundi isang respetadong tao sa kanilang kultura. At ginamit ni Pablo ang kanyang sinabi, ang layunin ni Pablo dito ay upang ipakita na kahit ang sarili po nilang kababayan ay umamin na sila ay masasama sa masasamang kalagayan ng kanilang lipunan. So ang ibig sabihin, hindi si Pablo ang unang nagsabi nito, mismo ang mga taga-Krita ang naglalarawan sa sarili nilang ugali, kung sino sila. So, sabi po rito, laging mga sinungaling, ipinakita ang kultura ng panliling lang at kawalan ng katapatan. At karaniwan, ang pagsisinungaling nila ay, of course, sa salita, makita sa salita. At nagbubunga ito sa gawa. At sabi po ni Epidemus, na quote ni Apostle Paul, masamang hayop. Na ibig sabihin, tumutukoy sa walang pagpigil sa sarili. Marahas at makamundong pag-uugali ang mga tao sa Krita. So, sabi pa mga batugang matatakaw, na ibig sabihin tamad. Tamad sila, ngunit labis ang kasiyahan nila. Ayaw nila magtrabaho, pero mahilig sa luho, mahilig kumain, pero sila ay mga tamad. Bakit sinabi po ito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Titus? Hindi para hamakin ang mga taga-Krita, kundi para ipakita kung gaano kahirap ang konteksto ng kanyang ministeryo doon sa lugar ng Crete. Mahirap ang kanyang ministry doon. Mahirap ang kanyang responsibilidad doon. So ang iglesia sa Krita ay nasa gitna ng bulok na kultura. Mga taong ganoon ang pag-uugali. At anong kailangan dito? Kailangan ng mga manggagawa na matatag ang pananampalataya. So, ito si Titus, matatag, para kay Apostle Paul, siya ay matatag sa kanyang pananampalataya. Kaya iniwan po siya ni Paul doon sa Crete. Dahil kung ang kultura ay ay masama, hindi tama ang pamumuhay po nila, dapat mas malinaw ang halimbawa ng mga mananampalataya. So binigyang diin na pangailangan ng wastong doktrina at disiplinadong pamumuhay sa lugar na ito. At ang iglesia ay laging nasa loob ng isang kultura ng punong-puno ng kasamaan tulad po sa Krita. Tulad po sa Crete. So hindi tayo tinatawag na para makibagay sa kasalanan ng mundo, kundi upang magiging liwanag sa madilim ng mundo dahil sa kasalanan. Kaya mahalaga dito matibay na katuruan patungkol sa salita ng Diyos.
upang ang mga tao po doon ay mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. At ang layunin po dito ni Apostol Pablo, ituro sa mga church leaders doon sa Crete. Sa verse 5, sinabi ni Pablo kay Tito na magtalaga ng kwalipadong elder sa bawat bayan doon sa Crete. At bigyang diin ang wastong doktrina. Nais ni Pablo na malaman ng mga manampalataya kung ano ang tama at totoo upang mamuhay na makadiyos ang mga tao po doon at itaguyod ang makadiyos na pamumuhay. At dito sa makita po natin na may warnings dahil may false teachers nang doon sa Crete. At dahil may false teachers, ang unang kailangan ay point number one, leaders must hold firm to sound teaching and live exemplary lives. Dapat ang mga leaders, mga elders ng church ay may tamang aral at namumuhay ng mabuting halimbawa. Ito ang nais ni Pablo kay Tito, na magtalaga ng mga mangunguna, mga leader. Hindi lang basta-basta leader, na matatag na nakahawak sa salita ng Diyos upang mapangangalagaan ang katotohanan at ang kalusugang spiritual sa church, sa Crete. At sa Titus 1, malinaw na sinabi, ang isang leader ay dapat panghawakan ng mahigpit at mapagkakatiwalang salita ayon sa tinuro. Mahigpit na panghawakan ang salita ng Diyos. Matatag na panghawakan ang salita ng Diyos. Kapag magtalaga ng isang leader, hindi yung leader na okay. Alam mo yan? Okay. Hindi yung leader na pag sa church, okay. O minsan sa church ay hindi okay. May nakita ako na gano'n na sa church kumakanta ng hymns, kumakanta ng wines, sa songs. Pero pag wala na sa church, pusong bato. Okay, pusong bato kinakanta. So, hindi masabi natin na ayan pa ang leader. Tamang spiritual leader. At marami, hindi sila matatag sa salita ng Diyos. Bakit kailangan ito? Dahil ang mga leader ay may mahalagang at mabibigat na tungkulin. Ang tungkulin po nila, hindi ko nilagay dyan, tungkulin ng mga church leaders na palakasin ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng tamang aral. Palakasin ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng tamang aral. Yan po ang unang tungkulin ng mga church leaders. Hindi lang sila mag-organisa, hindi lang sila magaling mamuno, kundi magpatibay ng pananampalataya sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng tamang doktrina, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salitang ginamit po sa Titus 1 verse 9 ay nagpapahiwatig na pagpapalakas, pag-encourage, pagpapatatag. Nang ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang nagbibigay direksyon sa buhay ng Kristiyano. May leaders, magtatag ng leaders sapagkat ang mga leader na ito, sila ang magpapatatag sa mga pananampalataya ng mga mananampalataya sa church. Kaya napakahalaga na ang leaders ay pinanghawakan ng mahigpit ang salita ng Diyos. Firm sila sa tamang doktrina. At yan po ang kanilang tungkulin. Kaya mga leaders sa church, hindi po basta-basta tumayo. Hindi po basta-basta nunguna sa church. Yan po ay hindi lang sabihin natin nakapagtapos ng ilang kolehiyo, kundi tama ang relasyon sa Diyos. May pinanghawakan ng mahigpit ang salita ng Diyos. Subpoint B, tungkulin ng mga church leaders na sawayin at tuwid ang sumasalungat sa katotohanan. Unang layunin po nila ay patatagin ang mga mananampalataya sa loob ng church. At pangalawa, mayroon po silang tungkulin na
May mga tao na lumihis sa katotohanan. May mga tao na nagtuturo na hindi tama. So, ang leader ay hindi magdadalawang isip na asawahin po siya. Pangaralan po siya, i-rebuke po siya. May mga tao, ayon sa konteksto ng dito, na nagtuturo ng maling aral ang kanilang turo. Ginamit nila ang kanilang mga relihiyon para sa pansariling pakinabang. Pera ang gusto nila, Biblia. So, ang mga leader na hindi marunong sumaway ay hinahayaan ang kasinungalingan na manahan sa iglesia. Hindi pwedeng ganito. Kaya mga leaders, magkaroon ng tapang na sawayin ang mga nagtuturo ng hindi tama. At ang mga marriage, hindi lang basta-basta tanggapin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo kung ano ang kagandahan sa atin ng mga Kristiyano? Mayroon tayong Bible na kung ang nanguna sa church ay nagturo ng salita ng Diyos, makikita natin sa ating Bible. Hindi atulad dati, di ba? Mag-story lang about sa unggoy, pero wala pala yun sa Bible. Okay, di ba? Nung reliyon ko dati, nung ako pa ay, alam niyo na, makinig ka lang at wala kang Bibliyang dala. Kapag may nagturo sa atin ng salita ng Diyos, ay hindi tayo attentive ba? Paano lang tayo, parang, minsan nga, di ba, makatulog tayo? Minsan lang, katulog tayo. Hindi naman talaga palagi. Okay, so kaya attentive tayo dapat sa pakikinig po ng salita ng Diyos at huwag basta-basta maniwala sa maganda o kaakit para makilala ang katotohanan mula sa maling aral. Kung mayroon kayong napakinggan na maling aral, pwede niyong kausapin agad. Kung tama, parang in doubt ka na parang mali, huwag kang magdadalawang isip. Na kausapin ang mga leaders, kausapin ang pastor, i-clarify sa mga preachers kung ano ang tama dahil nalilito ka. At hindi lang, ang sabi na Apostle Paul po dito, dahil may mga false teachers magtalaga ng leaders na may sound doctrine, pinanghawakan ang salita ng Diyos na mahigpit. Pangalawa, ang bawat manampalataya ay tinawag na mamuhay na makadiyos araw-araw upang ang ibang believer po dito, nang ibig sabihin po niyan ay kung ikaw ay young people, kung ikaw ay older men, kung ikaw ay ladies na younger, kung ikaw ay ladies na older, basta lahat dito, bawat believer ay tinatawag ng Diyos na mamuhay ng makadiyos. Hindi once a week ang pamuhay na makadiyos, araw-araw. At ang layunin po natin dito ay upang ang Ebanghelyo ni Kristo ay maging kaakit-akit, di ba? Kaakit-akit at kapanipaniwala sa paningin ng mga unbeliever. Minsan, dahil po sa ating hindi magandang pamumuhay, magaling ka mag-share ng gospel, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. Isa sa mga dahilan kung bakit ang tatay ko ay hanggang ngayon ay mayroon siya, hindi kakit-akit sa kanya ang gospel at hindi ka panipaniwala sa kanya ang gospel. Dahil yung unang naging Christian sa lugar namin sa province, mission kasi ng church namin, so city, and then may isang nag-share ng gospel sa bundok, so taga doon kami, taga bundok. Pero ang problema doon ay yung unang naligtas na sabi Baptist o Christian, nagsusulwini nga, totoo. Ginawa, isa pa, nagtrabaho ang papa ko sa kanyang, sa palay niya. Nagsaka ang papa ko ng niyog sa kanya, pero hindi man lang niya sinuhulan, binayaran, hindi binigay yung bayad sa kanya. Kaya sabi ng tatay ko, yan ba ang Baptist? So para sa kanya, hindi kaakit-akit ang Ebanghelyo. Para sa kanya ay hindi ka panipaniwala na Kristiyano. Anong klaseng Kristiyano? Pagkatapos na-convert yung kapitbahay namin, kami na ang kasunod. Ako na ang kasunod nun na nabahagian ng gospel. Buti nilang hindi siya ang nagbahagi sa akin, ang nag-disciple sa kanya.
Nakita ko ang problem sa church. How many years? 13 years. Ang pamumuhay ang nagiging dahilan na hindi ka akit-akit o hindi ka panipaniwala sa paningin ng mga unbeliever ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya point number 2 po dito, bawat mananampalataya. Ang bawat mananampalataya. Alam mo kung bakit? Kung ang mga men lang at ang mga kabayan ay hindi kasama dito sa pamumuhay ng makadiyos, kung hindi kasama dito ang mga kabataan na mga high school, sabihin nyo junior high pa ako, high school pa ako, elementary pa ako, hindi exempted yan. Kasi ang nakikita sa mga tao sa atin, kung sino tayo, kilala tayo bilang mga Baptist. Kaya affected, di ba? We are body of Christ. Affected ang lahat kapag may isa sa church na hindi namuhay na makadiyos. Apektado ang lahat. So, hindi natin dinaragdagan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sapagkat ito ay ganap na makapangyarihan na. Ngunit po, ang ating pamumuhay ay maaring magpakita o makasira ng kagandahan nito. The way tayo mamuhay. Kaya nga sa Matthew, let your light so shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father which is in heaven. So, regardless sa ating age, sa ating gender, ay tinawag po tayo ng Diyos in a way that adorns the gospel. At nagbigay po si Pablo ng mga practical na gabay sa bawat mananampalataya. Sa Titus 2 verse 10, sinabi ni Pablo na ang mga buting pamumuhay ng mga mananampalataya ay nagbibigay ng karangalan sa aral tungkol sa Diyos. Okay? Napakahalaga pala talaga ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Pag sinabi natin Kristiyano, kaakibat nito o kasama nito ang magandang gawa na nakikita sa buhay po natin. May pagpipigil sa sarili, mapagmahal, gumagawa ng mabuting gawa. So ang mensahe ng kaligtasan ay mas madaling nakikita at tanggapin ng mga tao kung namuhay tayo ng makadiyos. Namuhay tayo ng tama. Sa madaling sabi, ang pagiging tinawag ng Diyos na mamuhay na nag-aadorno sa Ebanghelyo ay nangangahulugang ang ating buhay, mga kapatid, ay nagpapahayag na ang Ebanghelyo ay totoo, makapangyarihan at karapat-dapat na paniwalaan. Ang Ebanghelyo ay totoo, makapangyarihan at karapat-dapat na paniwalaan. Dahil ipinakita natin ito sa ating pamumuhay. So paano mamuhay ang si Apostle Paul na dapat gawin ito ni Titus sa church ng Crete? At sa mga older men, sa mga elders, at ibigyang diin po ito sa ating mga magpipreach sa church. Pero as of now, kung paano mamuhay ang mga mananampalataya nakakit-akit at kapanipaniwala sa paningin ng mga unbeliever o na ibang tao, mamuhay ng may integridad. Verse 7 down to verse 8 sa Titus chapter 2. Verse 7, sa lahat ng mga bagay na ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabuting gawa at sa iyong pagtuturo at huwag maging palasagot, ni huwag manggugupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang ang lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal na kasalukuyang panahon. So dito po ang bawat Kristiyano ay mamuhay ng may integridad. Ang integridad ay nangungahulugang ang ating salita at gawa ay magkatugma, consistent. At the way ka pagsalita at ang iyong gawa ay dapat ito magkatugma. Hindi tayo lang ang nagkakapit sa theory. Ang ating buhay ay patunay na tunay ang paniniwala natin sa Diyos. Nagpapatunay na totoo ang gospel. Kapag may integridad, namuhay tayo na may integridad, nagiging malinaw ang Ebanghelyo sa mga tao.
na hindi pa mananampalataya. So believers must adorn a pattern of good works. Dito po, kung tingnan po natin ang Book of Titus, paulit-ulit sinabi po dito ni Paul kay Titus sa kanyang letter about good works. Mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Hindi dahil upang maligtas, dahil yan po ang bunga ng ating pananampalataya. At again, napakahalaga na mananampalataya, paano maging kakit-akit ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi pa mananampalataya, mamuhay ka ng may integridad. Hindi lang sa mga leaders, kundi sa ating lahat. And then mamuhay ng may kabanalan, ibig sabihin, hiwalay sa kasalanan o hindi mamuhay sa kasamaan. So, mabasa po natin to sa verse 12. So, ang kabanalan ay pamumuhay na hiwalay sa kasalanan at nakatuon sa Diyos. Nakatuon sa Diyos. Ipinakita nito na ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa Kanya ay may kapangyarihan na baguhin po ang ating puso. At yung mga dating ginagawa po natin ay nagbago na po ito. At hindi po tayo alipin ng makalumang pagnanasa. Mamuhay ng may kabanalan. Again, nandito tayo sa mundo nandito tayo sa gitna na malakas yung current sa mundo. At ang mundo ay nagnanais na mahagip o makuha tayo nito. Mamuhay ng may kabanalan. Kung ano ang ginawa ng mundo, kasamaan, sikapin mo na hindi mo gawin ang ungodliness. Tayo na mga Kristiyano, kunting ano lang sa atin, di ba? Ang 100 na ginawa mong mabuting gawa, kapag nagkamali ka ng maliit na bagay, nawala na lahat ng 99 na ginawa mo. Dahil unbeliever, nakapoko sila sa mali natin. Kaya mag-ingat. Ingat. At may pag-ibig at kabutihan upang magiging kakit-akit po ang salita ng Diyos. Makikita ito sa pakikitungo natin sa ating kapwa na sinabi po dito sa Titus chapter 3 verse 8. Ang mga bagay na ito ay tunay na dapat tangkilikin, ang pagtitiis sa mga tao at paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Pagtitiis. Sabi kanina, kahit na pasaway tayo, at kung minsan nagbigay tayo ng stress, nang doon yung pagtitiis sa mga nanguna sa church. Nang doon yung pagtitiis sa atin, sa isa't isa. Yan po ay may pag-ibig at kabutihan. Makikita sa pakikitungo sa ating kapwa. Paano tayo mamuhay kapag wala tayo sa church? Ngayon, okay tayo, di ba? Okay tayo. Nakikinig sa salita ng Diyos. Pero paano naman tayo mamuhay sa bahay natin na ang ating mga neighbor ay hindi po mga mananampalataya? Mag-ingat tayo kasi may mga times na madala ka sa ma-overwhelm tayo sa ginagawa ng mundo. Magagalit ka. Ano ka magalit? Noong Pasko, di ba, may mga putukan sa New Year. Dahil kami nasa taas, anong gagawin ko? Pwede kong buhusan ng tubig ng tao na paputok doon sa baba. Di ba? Pero, minsan ginulat ko ang asawa ko akin na yung tubig, saan? Timba, saan yun? Buhusan ko yan. Anong sabihin ng mga tao sa'yo? Kristiyano ka. Okay. Di ba? Nandoon yung pag-iingat natin. Dapat makikita pa rin ang ating mabubuting gawa sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Mabuting gawa ay practical na bunga ng ating pananampalataya at biyaya ng Diyos na ating natanggap. So, the book of Titus discusses the purpose of good works. Hindi ko ito isa-isahin, pero makita po natin ito sa book of Titus. Isa-isahin po ito ng mga preachers kung ano ang purpose of good works. Sa verse 5 down to verse 8, that God's word will not be blasphemed because He died to make us zealous for good works, to be ready for every good work. Sa chapter 3 verse 1, these things are profitable for people to be ready to help an urgent need and be fruitful. Isahin po yan. So hindi ko na masyadong pahabain ang preaching ko ngayon. Dahil overview po ito ng book sa Titus. Para magkaroon tayo ng, ganun pala. Excited ako sa book of Titus. Okay. May overview na ako kung ano ang magiging takbo po nito.
Then, ang nag-encourage po sa atin, nag-motivate po sa atin kung bakit gumawa tayo ng good works. Ito yung point number 3 po natin at matapos po tayo dito. Ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa mga manampalataya na mamuhay na makadiyos at gumawa ng mabuti. God's mercy teaches believers to live uprightly, doing good works as a natural outcome of grace. Dahil po sa biyaya ng Diyos na natanggap po natin, kaligtasan na natanggap po natin, ang mercy ng Panginoon na nag-motivate po sa atin, nag-udyok po sa atin ng mga believer na mamuhay na makadiyos na pamumuhay. Ang biyaya at awa ng Diyos ang ating motivation po dito. Sinabi ni Pablo ng kaligtasan natin ay hindi dahil sa sinabi ni Pablo na ang kaligtasan natin ay dahil sa kabutihan at awa ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. Sa Titus chapter 3, verse 4 down to verse 5. So kapag kayo ay naghanap ng verse na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, ito yun. Magandang verse to. Titus chapter 3, verse 4 hanggang verse 5. At dahil tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ano ang tamang tugon? Ano ang tamang tugon natin? Ay maglingkod sa Diyos, mamuhay tayo para sa Kanya dahil Siya ang unang nagmahal at nagpatawad sa atin. Hindi ko nahabaan ang explanation ko dyan, but ang mabubuting gawa ay napakaganda at nagpapatunay ito sa Ebanghelyo na totoo. Pangalawa, ano ang nag-motivate mo kung bakit ka mamuhay ng makadiyos? Bakit mo ginawa ang mabubuting gawa? Pangalawa, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay nag-udyok sa atin, mananampalataya, na mamuhay na makadiyos. Makita din po natin dito sa book of Titus that one day, Jesus Christ appears. Siya po ay babalik. At dahil po siya ay babalik, ito ay nag-udyok sa atin, nagturo sa atin na mamuhay ka ng may kabanalan. Dahil one day, tayo ay accountable po sa Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Tayo ay managot sa Kanya. So, hindi kaya't po dito na gumawa tayo ng mabuting gawa. Ang ating pagmamahal, kabutihan, paglilingkod sa kapwa ay nagiging ebidensya ito ng ating panampalataya, knowing that Christ will return. So, ang manampalataya, sigurado na babalik si Kristo Jesus. Sigurado na babalik siya. Christ's return is imminent. Hindi natin alam kung kailan. But sigurado na siya ay babalik. Dahil yan ang pangako niya. Yan ang pangako na mababasa po natin sa kanyang salita sa Bible. Dahil babalik siya, sikapin po natin na panghawakang mahigpit ang salita ng Diyos. At dahil babalik siya, mga kapatid, ang challenge po sa atin, nandito tayo sa mundo na punong-puno ng kasamaan. At nais ng Diyos na maging liwanag po tayo bilang manampalataya. Panghawakan po nating mabuti ang salita ng Diyos. At ito ang nais ng Diyos sa bawat mananampalataya. Na dahil mayroon tayong doktrina na tama, wastong doktrina na naituro po sa atin sa salita ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na ang natanggap po natin ay humantong ito sa tamang pamumuhay. Mayroon po itong magbunga habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Tayo pa ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataong ito, Panginoon, na napapaalhanan ulit kami tungkol, Panginoon, sa iyong salita. Bilang mananampalataya, hindi ko madali, Panginoon. Kung minsan ay na-fail po kami, nabigo po kami, na ipakita, Panginoon, ang aming good works sa aming kapwa, sa mga tao, Panginoon, na napaligid po sa amin. But ang aming nais, Panginoon, na ang aming buhay sa mundong ito magiging pagpapala. At we have only one life, Panginoon, at alam po namin na kayo ay babalik, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy po kami maging tapat at patuloy po kami mamuhay, Panginoon, na makadiyos na kayo, Panginoon, ay nalulugod sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Hey, salamat po, Bar Joseph. Tayo po hindi na-save by works. No? Hindi tayo naligtas dahil sa paggawa natin ng mabuti.
But napakaliwanag din sa Bible na ang koneksyon ng mabuting gawa sa isang Kristiyano, hindi ito yung nagligtas sa iyo, kundi dahil ligtas ka na, ganito dapat ang ating buhay. Ano? Salamat sa introduction na yon. At sana tayo, basahin natin ang Titus. Pag nasa bahay tayo, pwede nyo maging devotion or maybe tanungin nyo, sino mga sunod na preacher? Ano bang section na mabasahin? Well, chapter 1, syempre, no? The first maybe 4 verses. So, magbasa tayo at napakalinaw po nito na ang gospel nagliligtas. Kaya lang, tayo naman po ay may pananagutan na magpakita ng mabuting patotoo. Kasi hindi pa tayo nagkasalita, ayaw na nila makinig sa atin minsan. Kung hindi po na nila nakakakitaan tayo ng integridad, ng maayos na pamumuhay. So, ang testimony natin ay may epekto sa ebanghelyo na ating ipinangaral. At ang Book of Titus ay napakagandang challenge po na mabuhay tayo sa good works, not para ma-save, but because saved na tayo, at alang-alang din po sa patotoo ng ebanghelyo nating pinapangaral. This is good. Okay, well, salamat po sa Brother Josie. Thank you so much at we look forward sa series natin. Meron tayong mga preachers na mag-preach bawat verse sa Titus ating pag-aaralan. At kung meron din po kayong magiging mga katanungan ay na hindi nasagot sa preaching, ay tatanungin niyo po yung speaker. Tanungin niyo po kung sino man po ang naka-assign doon. Alright, sige po. Tayo po ay tapos na po sa ating service ngayong hapon. At hindi po tayo ngayon mag-Lord's Table dahil ang ating pong tradisyon. Sa anniversary tayo magkaroon ng Lord's Table. Napakagandang opportunity. So, see you, Lord willing, sa prayer meeting and let's pray for one another. Pray natin ang mga may sakit na ating mga kapatid na wala dito. Meron naman mga nandito pero may sakit din na inaalagaan, Meron tayong mga kapatiran na tinatawag na meron silang sakit na chronic disease, ibig sabihin mahaba, nagkapatuloy. Hindi na natin may isa-isa, Pray for one another, pray for ang ating desire to reach ang Barangay Nyugan. Okay, so this afternoon, meron tayong fellowship ngayon, because this is the first Sunday. So may opportunity tayo to share the gospel. Baka meron kayong gusto nyong puntahan natin to share the gospel. Otherwise, dito tayo sa ating community na marami ding tao dito. So I hope kung wala kayong gagawin at wala naman kayong sakit, tanglaw sa aming landasin, Panginoon, na bilang mga Kristiyano ay nalalaman po namin kung paano po kami dapat mabuhay dahil po sa liwanag ng inyo po mga salita. At Lord, kami naman po ay hindi po sapat ang aming lakas para magawa namin ang mga bagay na ito. Kaya ngayong nalalaman namin ang aming pananagutan na mabuhay sa paggawa. Lord, help us. Gusto namin sumunod sa iyo, Panginoon. Deliver us from ourselves. Namin pong katigasan ng puso. Kami po ay maging willing, Lord, na mamuhay para sa inyo po kalooban. Bless niyo rin po ang aming opportunity to share the Word of God sa mga tao po sa aming pong paligid. At we remember ang mga kapatid po na nilalapit po namin sa iyo.